Ang FA-50PH light combat aircraft ng Philippine Air Force bumagsak sa Bukidnon. Ito nga po mga idol ay isa sa 12 na mga FA-50PH light combat aircraft ng Pilipinas. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel ay huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Ayon nga po sa Philippine Air Force, kinumpirma nito na natagpuan na nila ang nawawalang FA-50PH Fighting Eagle light combat aircraft ng Pilipinas. Ito nga po ay natagpuan sa Kalatungan Mountains sa Bukidnon. Sa kasamaang palad mga idol, inatagpuan na nga pong walang buhay ang 2 piloto ng FA-50PH na nag-crash sa Bukidnon. Ikinalulungkot nga po natin ito mga idol at lubos nga po tayong nakikiramay sa mga naulila ng mga piloto. Marami na nga po nagsasabi mga idol kung ano nga ba naging problema sa pag-crash ng eroplanong ito. Ayon nga po sa mga reports, bago makarating sa target area ay nawala na ang flight data ng FA-50PH at hindi na ito makontak ng kanyang FA-50 wingman. At ayon naman nga po sa ibang reports ay nakaengkwentro ng Philippine Air Force ang mga rebelding grupo ng NPA sa Bukidnon. Naglunsad nga po ng pag-atake ang Philippine Air Force upang suportahan ang kasundalahan sa gitna ng bakbakan. Maaari nga po mga idol na dito nawala sa engkwentro ang FA-50PH na nag-crash. Ang FA-50PH mga idol ay mula sa KAI, Korea Aerospace Industries T-50 Golden Eagle. Ito nga po ay mula sa family ng South Korean Supersonic Advanced Jet Trainers, light combat aircraft at light fighter din na develop ng Korea Aerospace Industries kasama ang Lockheed Martin. Ito nga po ang kauna-unahang indigenous supersonic aircraft ng South Korea at isa sa kaunting supersonic trainers sa buong mundo. Ang development niya po sa aeroplanong ito ay nagsimula noong late 1990s habang maiden flight naman ito ay naganap noong 2002. Ito nga po ay pumasok sa serbisyo ng Republic of Korea Air Force noong 2005. Ang Philippine Air Force mga idol ay pinili ang 100 ng FA-50PH upang ma-fulfill ang requirement para sa light attack at lead-in fighter trainer aircraft. Ang Department of National Defense ay inanunsyo ang pagpili sa aeroplanong ito noong August 2012, habang ang pondo naman para dito ay naprobahan ng Kongreso noong September 2012 din. Nagsimula nga po ang delivery ng aeroplanong ito noong November 2015 at ang lahat ng 100 ng aeroplano ay na-deliver noong March 31, 2017. Sa ngayon mga idol ay nagpaplano pa nga po ang Pilipinas na dagdagan pa ang mga FA-50 ng ating bansa ng mas malakas at mas modernong variant. Ang South Korea ay nag-offer nga po ng mas bagong variant nito para sa acquisition project ng ating bansa ng light combat aircraft. Ibig sabihin mga idol ay mas dadami nga po ang mga brand new at mas malalakas na aeroplano ng ating bansa. Bukod pa dyan ay in-offer nga rin po ng South Korea ang pag-upgrade sa kasalukuyang fleet ng FA-50PH ng Philippine Air Force. Ito nga po ay upang mas maging advanced din ito at makasabay sa mga bagong eroplano. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!